Episode 6. Welcome sa panibago na episode dito sa Testing Lang. Andito ulit tayo ngayon sa studio at ang kasama natin ngayon ay si Anton or mas kilala bilang Capsicum Ant. Para sa mga hindi nakakaalam, si Anton, kasama ko siyang mag-skate. Pero ngayon, isa siyang culinary student and content creator na gumagawa ng, ano bang tawag dun? Fine Ah, dining ba yung mga ano dun? um, gumag mga ano siya, gourmet foods. Then Gourmet foods. ayun puwede rin pasok din siya Pasok sa din fine siya sa dining. gano'n. Pasok din siya. Ah, ang purpose kasi ng podcast na ito is to, tell stories, send out message to the world kung ano nga ba yung Kaya pagiging artist or brand message ay, kung ano nga ba ang pagiging isang artist, kung ano nga ba ang gusto nilang sabihin sa mundo. At siyempre bilang isang content creator, kailangan din natin mag-usap-usap para ma-express or maituro yeah, natin sa mga new gen or sa mga aspiring content creators and artists. At siyempre hindi ko na papatagalin 'to man. Puwede ka ba magpakilala at yo, ikuwento mo yung sarili mo kung paano ka nagsimula sa culinary and content creation? okey. I'm Anton, I'm from Malate, Manila. Nagsimula ako maging culinary arts student nung actually hindi ko alam, eh. I mean hindi ko in-expect na magiging culinary student ako kasi ayun gusto ko lang talaga pasukin yung ano, business management din. So Mm, ayun nung senior high ako, pinili kong strand nun ABM. oo, Tas ayun, hindi rin kasi ako maano, parang mas gusto ko I mean hindi ako sanay na parang wala masyadong ginagawa. Parang mas gusto ko lagi yung parang physical work, oo. Pero ayun. ang pagluluto ba is nasa iyo na talaga? Ginagawa mo na ba siya dati? Yung sa pagluluto naman, nag-start lang siya yung mga simpleng pagtulong sa mga ano, eh, parents ko. Kunyari kapag ano, may mga potluck yung parents ko, Oo, ayun, tamang tulong ako tapos kapag may times na ano, gutom na ako. oo, Eh, kasi nakatira pa rin ako sa parents ko, eh. So, kapag nagluluto si mama o kaya si papa, oo, tinutulungan ko na sila parang gano'n. Tas simula nun ayun parang nagsimula siya sa ano, eh, for example, yung unang tinuro sa'kin nung tatay ko yung kung paano yung tamang ng paghawak ng pag-ano, ano, kutsilyo? yung claw method na Oo, yung sa knife skills. Basta oo, ayun. Tas ayun nagsimula na parang di ako naboboringan kapag nasa kusina, ayun lang. Kaya feeling ko yun yung ano, ayun yung parang hindi ako tatamarin kapag oo. basta yun parang feeling ko magiging productive ako 'pag nasa kusina. Parang tsaka ano, parang ang therapeutic din Ng kapag pagluluto? pagluluto, Oo. tol, ayun. Ano bang story ng Hmm, Capsicum Ant? yung capsicum ant kasi nung time na nag-OJT ako nun, parang buong araw nagpe-prep ako ng green bell pepper tapos sobrang nagagandahan ako sa green pepper tapos ang bango niya. Tapos wala akong maisip na ano, parang nag-iisip ako kung anong magandang ipangalan sa ano, eh, nung time na yun parang nanonood ako sa ano, sa Cabbages That World, yung Oo, dalawang couple na gumagawa rin ng content sobrang solid. Tapos ayun, yung ant naman ano siya, parang pinaikli ko lang yung Anton. ano ba yung capsicum? Ano lang siya, scientific name ng bell pepper. Paano mo ba nababalanse Ah, yung pagiging oo. content creator at culinary student? Um, ano lang, 'wag mong kakalimutan magpahinga rin kapag napapagod ka. Tsaka ano, importante rin talaga yung pinaplano mo siya ahead of time, Oo, gano'n. Tapos kailangan din ng ano, eh, ng discipline talaga. mm. For example, kailangan ano, naglalaan ka talaga ng time para for example sa mga ano mo, sa course mo. Mm. Tapos maglalaan ka rin ng time para sa ayun, sa kung anong gusto mong gawin. Kasi kapag ginawa mo lang siya ano, eh, 'pag ginawa mo lang siya 'pag binabaran mo lang siya ng oras parang ano na, nakaka-frustrate na tsaka Oo, nakaka-drain na, parang gano'n.
ayun lang. Anong year mo na ba bilang culinary student? Ano, 4th year ano na ako, 4th year student. Ano lang ako, delay ako ng 4 na subject, bale ano pa ako ng isang sem kasi nag-ano ako, nag-apply ako before sa ano, fast food Oo, chain. Nag-try lang ako kasi ayun, tinignan ko lang kung ano yung mundo nung fast food. fast food chain. Sobrang ano, sobrang Magkaiba ba sila? hindi naman nalalayo yung pressure kasi ang dami ring ano, ang dami ring may mga pressure din talaga sa fast food. Lalo na dun kasi ano, maraming lalo na kapag yung branch ng fast food chain na yun is In demand talaga, oo, oo. tsaka malapit sa mga simbahan, Oo. gano'n. Maraming yung Oo, foot traffic niya grabe din talaga. So, oo, parang yung pressure ano, tuloy-tuloy lang. mm, sobrang nakakapagod siya. Yung sa pagiging content creator mo naman, ah, paano ka nakapasok dun sa ano na yun, sa linya na yun, ng paggagawa ng food, gourmet Okey. gourmet ba, tama ba? Oo, yung mga gourmet Ah, foods ta's maliliit lang na serving. Pero yung mga ginagawa ko ngayon parang hindi na siya maliit na portion lang, parang mm. 2 to 3 persons, gano'n. Ano yung pinakaunang content na ginawa mo nung Ah, nagsimula ako parang gumawa ng cooking content nung parang nandun ako sa bahay ng tropa. Tapos, parang ano kasi alam nila na culinary student ako ta's sabi, "Job luto ka." Tapos nung time na yun pare-parehas kaming mga gutom. mm, Ayun yung ano parang gumawa ako ng chicken lang na inano ko lang, binraise ko lang sa toyo suka na merong butter. Tapos oo. ayun nag-ano lang ako ng lemon pang-display. Lang naman. Tapos ayun, okey naman siya. Tapos ano, after nun inedit ko siya agad. Pagka-edit ko upload agad ako sa IG, gano'n. Tapos hindi ko rin naman na-expect na ano, na I mean hindi ako nag-e-expect ng maraming reach. Nung time na yun parang gusto ko lang din gusto parang Mag-post, oo, oo, gano'n gusto ko lang lang talaga. hindi ko siya in-expect na parang itutuloy-tuloy ko na gano'n. Hanggang sa ano, hanggang sa meron kaming practical exam. Mm, Tapos ayun, ni-record ko rin yun, ni-record ko. Actually bawal ka sa school, mag-record, oo, sa bawal. school. Pero kinausap ko yung prof ko kasi ayun gusto ko rin i-document yung ano ko, Yung process yung mo 'no? process kung paano nangyayari yung ano, yung practical exam namin, gano'n. Oo. Gusto ko lang siya i-share. Ikaw lang ba yung parang gumagawa ng content sa inyong mga magkakaklase? Feeling ko ako lang Oo. talaga. Pero may nakikita rin ako gumagawa pero ano lang, parang yung maiikli lang ta's puro mga Yung ayan yung mga mga maikling finish ano clips na, lang, oo, oo. mga finish na. Pero yung talagang ine-edit pa tapos ano, i-a-upload sa IG or Sa sa ano, TikTok. oo, Mas ano gano'n. ka ba, saan ka ba mas nakatuon ng pagpo-post mo, sa TikTok ba, Instagram, Facebook? Nakatuon ako ngayon sa ano, sa TikTok kasi dun okey yung reach ko, eh. Oo. 'Pag sa IG sakto lang. Ano ba yung pinakamaraming views na ginawa mo dun sa TikTok? Um, hin Hindi ko ma-identify kung ano yung pinakamarami, pero kung ano yung unang nag-viral, yung Oo. ano, yung first practical exam na ni-record ko. Actually, hindi na siya yung first practical na na napagdaanan ko, parang ayun lang, dun lang ako yung nagsimula ng practical exam. Yun yata yung ano, parang ano siya, Asian cuisine siya. Tapos parang yung ano nun, ano bang tawag dun, yung guideline, kailangan magluto ka ng papapiliin kayo ng protein. For Mm. example, sa grupo namin meron isa dun pipili ng tofu, fish, pork, Parang beef, parang gano'n. parang Hell's Kitchen 'no? Oo, Oo, gano'n siya. gano'n, oo. Nakakatuwa lang din at the same time nakaka-pressure din. Pero ano, since madali na lang din yung access sa ano, sa Oo, internet, 'di na rin kami masyadong nahirapan. Tsaka iga-guide naman kayo dun ng mga prof niyo, gano'n. oo. Mahigpit din yung mga ano diyan, prof. I mean parang gaya ba sila ni Gordon Ramsay? Hindi naman, Oh, hindi please, naman. joke lang. Hindi naman. Hindi naman, pero may time na ano, siyempre
talagang mapapasigaw yung prof niyo kasi ang tagal niyo sa ano, kayo mag-aano pa kayo do'n, maghuhugas pa kayo ng sarili niyong pinaggamitan ng Oo. mga pan. Ta's ayun, nag-come up ako sa dish na ano, yung tahu sumbat ata yung Mm. tawag do'n, parang ano siya, Malaysian food. Ayun, ano lang basically tofu lang siya na merong carrots, bell pepper, ta's kung ano-ano pa na ano, aromatics. Tapos simple lang siya tol, tapos peanut sauce, yun lang. Hmm. Okey naman siya kasi maganda naman yung presentation ko nun. Pero 'pag nakikita ko siya parang, "Ay meron pa 'tong ano, May gaganda. oo, puwede Oo. pa 'tong ma-improve." Sa ngayon ba, ano bang favorite mong lutuin? Sa ngayon, sobrang lawak din kasi nung cuisines na gusto kong, I-explore? i-explore. Pero nung mga nakaraang araw na-a-addict ako sa ano, sa steaks, sa Oo. Japanese cuisine talaga. Mga wagyu, mga Oo gano'n. tol, pero di ko pa nata-try magluto Oo. ng wagyu, sana. Sana baka malay mo may lumapit. Oo. Oo. Sa ngayon ba? Next week wagyu lulutuin ko. Yan, 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 yan. Penge ako. Sige, Sige. sure tol. Yung, tawag dito, parang may nakita kasi ako sa mga posting mo na parang nagkaroon ka ng collaboration. Oo. Sa ano yun, National Blade Works tol, kay Kuya Ryan at Ate Karen. Pinaka-solid na nabigyan nila ng knife nila is si Chef JP Anglo tol, kung kilala mo yun. Oo, kilala Sobrang ko yun. solid nun. Yun yung nagka-car camping, tama Oo, ba? yung basta Outdoor oo, outdoor. luto. Yung dun sa Bladeworks, ano yung binigay nila sa'yo? Ano kasi, first parang ano, nagdo-doom scroll lang ako sa phone ko, tapos parang dumaan dun yung National Blade Works na alam alam ko yung sa ad na nakita ko nun yung ano, yung alam mo yung knife na yung handle niya gawa sa skate decks na Oo, parang kinompress. oo. Tas sabi ko, "Ang angas nito, gusto kong bumili nito." Tas kilik ko agad yung ano, yung page tol. Mm. Tas pagkatingin ko, "Uy, parang hindi ko pa kaya 'to kasi wala pa, tight pa sa budget." Gano'n. Pero nung time na yun ano naman, may mga knife din sila na binebenta na affordable din, tulad gawa rin siya sa ano, sa plastic material skateboard. Mm. Ayun, solid kasi ano niya, ang tagal niya pumurol, tapos high quality talaga siya tol. Kumbaga ano, puwede siya pangsabayan sa mga international brand. Mm. Tapos ayun, parang medyo malapit na rin parang ano na siya, Japanese brand na rin Oo. yung quality. Meron ka bang parang chef or inspiration, parang ina-idolize mo na chef or parang content creator? Marami, Puwede parang ka bang magbigay ng isa? sa content creator, si Chuck Cruz tol, kung kilala mo yun. Ano rin siya, Pinoy, Mm. pero nakalimutan ko kung saang country siya. Pero ayun, sobrang gaganda ng mga niluluto niya, tsaka ano, inaano niya rin yung pinapasok niya rin dun yung culinary cuisine, ay yung Filipino style ng kung paano yung way ng ano, Paggawa Filipino ng cuisine, oo, oo. Parang gano'n, sobrang galing, sobrang galing. nakaka-inspire. Ano ba, sa tingin mo ba paano ka ba binago ng content creation sa pagluluto? Kamusta ba ang pagiging content creator? Ayun, paano ko binago? Siguro ano, nakatulong siya sa'kin in a way kung kung paano ako kung paano ko ma-build up yung ano ko, yung confidence ko, gano'n. Kasi kailangan din talaga siya, eh. Oo. Kasi mahiyain ako, kaya ayun, parang kahit papaano natututunan ko kung paano paano makipag-communicate Oo, talaga tsaka ng paano humarap sa camera 'no? gano'n, oo. Oo. Eto, medyo nakaka-pressure 'to. Kahit din naman ako man, Oo, lakas lang din talaga ng loob siguro. lalo na first ayun nga, tsaka Oo. kailangan din, importante rin talaga lagi mag-show up ka, eh, kahit Oo, hindi totoo. mo alam kung anong mangyayari, Totoo, parang yun gano'n. talaga yun. Sobrang laking tulong nun. Sa pagiging
Nagbago ba yung pagtingin mo sa pagkain at o kaya sa paggawa ng pagkain nung simula nung naging culinary Oo, student ka? magandang tanong 'yan. Actually, sobrang laki ng ibinago niya kasi ma-a-appreciate mo yung pagkain lalo na kapag alam mo na yung pagkain na hinain sa'yo parang hindi siya gano'n kadaling gawin. Parang kailangan talaga mag-spend ng time para ma-serve yung gano'ng klaseng pagkain. Ayun, sobrang nakakatuwa lang 'pag gano'n, 'pag parang may na-experience akong gano'n. Kunyari sa bahay ng ibang Oo, tropa. tropa tapos may parents na ano, paglulutuan kayo, parang Oo, gano'n yung sobrang parang nag-iba yung tingin sa'yo kasi bilang, "Uy, culinary student 'to. Iba iba 'to, iba siguro 'to gumawa," 'no? oo, parang gano'n. Actually 'pag may mga gano'n parang naaano talaga ako, eh, parang nahihiya ako kasi, uy, hindi naman. Parang actually kasi maano lang ako, parang mababa lang din yung kaligayahan ko pagdating sa pagkain. Basta ano lang, basta tamang preparation lang, gano'n, malinis pagkakagawa, gano'n. Hindi Mm. naman ako yung parang parang 'pag may nakahain todo Todo criticize, oo, gano'n. hindi naman gano'n. Sobrang ano, appreciative lang din ako sa mga pagkain, gano'n. Just a chill guy lang, 'no? Mm. Just a chill guy lang. Matanong ko lang naman, kasi since nabanggit mo naman yung may mga tamang parang preparation and gano'n. Ano bang parang common misconception or parang, ah, teka, hindi naman sa ano, baka hindi pa ako marunong magluto or ano, parang naku-curious lang din ako na, ano ba yung parang madalas na pagkakamali ng tao when preparing a food? Parang sa nakikita mo, may Mm. napapansin ka bang mga gano'n? Or meron Ah, bang tinuro sa culinary school na parang yung akala mo tama yung ginagawa mo dati, pero pagdating mo dun sa school, ay mali pala. mm. So, iniba mo na yung tinama mo na, may mga gano'n ba? Kapag naglagay ka ng ano, ng suka, 'wag mo muna hahaluin kasi ewan ko, parang may maaapektuhan yata sa lasa or sa texture, di ko alam, basta gano'n. Pero 'pag pumasok ka, hindi naman din siya gano'n nagwo-work, eh. Actually, nakakatulong din talaga yung pagre-research research mo kung may gusto kang i-confirm kung totoo. Pero yung proper hygiene din, yung kung paano ka kasi malaking ano, eh, malaking factor din yung ayun, gaya ng sabi ko kanina, yung prep, sobrang nagma-matter siya kasi puwede dun pumasok yung ano, contamination. Oo, Tapos ayun, parang ano, kasi kapag mas okey na kapag nagluluto ka, kunyari habang hinihintay mo lumambot yung pork, for example, naglilinis ka na din para at the mm, same time mas mas dumadali yung ano, yung process, tsaka oo. hindi ka natatamarin, mas sisipagin ka pa magluto next time, parang gano'n. Parang makakatulong yun para kasi 'di ba kapag nagluluto ka tapos maghuhugas ka lang ng plato or ng mga pinaglutuan mo after na ng ano, parang ang ano, nakakatamad na, parang sana meron kang thinking na sana kumain na lang ako sa labas, sana umorder na lang ako, Oo, gano'n. gano'n. Ang end up parang mas napapagastos ka pa, Oo, gano'n. mas mahal pa. Mas kung tutuusin ba, mas mahal ba talagang gumastos sa labas kaysa sa magluto? Hmm, siguro depende rin sa sitwasyon, eh, pero kung nagtitipid ka, mas mas makaka-save ka talaga ng budget mo kung Mm. magluluto. Kaya mo bang makagawa ng parang low budget meal, pero Mm. parang gourmet style? May gano'n bang ano? Oo, kaya naman. Pero kasi sa mahal ng bilihin ngayon, parang sa isang dish makakaano ka na ng ₱500, makaka-consume ka na sa isang putahe. Pero kung mag-isa ka lang naman, siguro kaya naman talaga, eh. Parang bili ka lang sa palengke ng meat mo, tapos yung mga ano, yung mga pagkain na mga dish na sauté lang, hindi na Oo, kailangan ng maraming ano, gano'n. Ayun, bili ka lang ng meat mo, tapos kung ano yung vegetable na kinakain mo, mm. gano'n. Yun Tapos lang din. oo.
gano'n lang. Tas Puwede mo ba kaming i-walkthrough sa creative process mo ng paggagawa ng food? paggagawa ng food, 'Pag yung mga pino-post mm. mo, puwede mo ba kaming i-walkthrough kung ano yung process niya? Ayun, bale ano pa kasi ako nun, sa nanggagaling pa ako sa South Caloocan, tapos pupunta kami ng Pasig sa National Blade Works. Dun kasi yung studio, eh, kay kuya yung studio ng National Blade Works. Dun din yung ano nila, yung warehouse kung saan ginagawa yung mga knife, Mm. sobrang solid. Tapos pagpunta namin dun organize, tapos ayun. Pero ano muna, bago pa yun, parang nag-sketch din ako kung visualize ko muna kung paano yung magiging itsura ng dish para kahit papaano hindi ko siya masira. Oo. Parang nakita ko nga yun sa may pinost ka ba na parang Oo, nag-i-sketch ka? Oo. ayun. Nung una wala rin talaga akong balak siya, parang ipakita sa video kasi hindi yung concept nun parang ano, eh, parang mabilisan lang din talaga, parang Mm. feeling ko nga ako si ano nun, eh, Pablo Picasso, eh. Oo. 'Di, joke lang. Tapos ayun, nung una hindi ko rin talaga siya balak ano, kasi parang ano, ta's nung sinend ko yung picture kay Kuya Ryan, parang sabi niya, "Uy, okey yan." Parang gano'n, "Try mo sama sa vidneck kung sakali." Ta's ayun, tinry ko, okey din naman, naging okey din yung reach. Ta's parang hindi siya naging plain lang na cooking video, parang Mm. Naging parang, "Uy, may gano'n pala sa ano, oo. pagluluto." Actually, hindi lang sa pagluluto yung gano'n, eh, parang para kang bumubuo rin ng bahay, yung Oo. parang Para kang nagso-storyboard. oo, parang Parang gano'n. gano'n 'no? Sa ano ba, sa tingin mo ba, dun sa ginagawa mong yun nga, yung sa creative process mo, since nag-i-sketch ka, ta's yun nga, pupunta kayo dun sa Bladeworks, Oo, yung prep time niyo ba dun matagal? matagal, matagal din. Pero may time na ano, may time kasi na inaabot na kami ng gabi. So, 'pag inaantok na parang yung mga unnecessary na hindi naman dapat gawin, parang hindi na talaga, parang kunyari parang magpahinga okey lang naman magpahinga, 'di ba? Parang after kasi ng isang dish, papahinga Sa prep siguro niyo? 2 to 3 hours. Ano na yun, all in all na yun? Hindi, ano siya sa isang dish kasi mag-aano pa, eh, magpe-prep, tapos ang tumatagal din talaga kasi kapag may video, Mm. ayun. Tapos pero may time na ano, 30 minutes lang talaga, 1 hour gano'n. May mga dish lang talaga na medyo complicated gawin, ayun, which Puwede is ka bang magbigay ng isang example kung saan ka pinaka nahirapan na dish? sa pasta, yung Pasta? fresh pesto pasta. Actually, madali lang naman talaga siya, kaso lang nahirapan ako kasi nung time na gumawa ako ng pasta, ano siya, parang sobrang dry niya. Nahirapan akong i-ano, Ikaw gumawa mismo oo, nung nung dough. nung dough? Tapos pero naremedyohan ko pa naman siya kahit papaano. Parang nakatulong dun kapag ano, binabalot mo siya sa cling wrap. Mm. Parang yung ano siya, eh, 'di ba dry siya, kapag binalot mo siya ng cling wrap, yung moisture niya hindi lalabas. Parang kapag ano kasi, the more na na-expose siya sa hangin, mas nagiging dry siya. So, Mm. nung time na yun, ayun, mas tinagalan ko lang din yung pag-rest nung pasta dough habang nasa cling wrap. Tapos ayun, konting spray lang ng water ta's masa-masa. Ta's ayun, umokey siya sa video. Mm. Tsaka yung texture niya talaga, Ano ba ang sikreto para maging engaging ang content? hmm, Para sa'yo, ano ba yung ano technique mo? siguro ano, kailangan din marunong ka rin marunong kang mag-improvise, ta's ano, talagang transparent ka sa mga ginagawa mo. Tsaka yung ano din dun, importante rin dun yung nakikipag-engage ka rin, for example sa mga comments, Oo. gano'n. Tapos ayun, be creative lang din talaga, Meron ka ayun. na bang ginawang ano, ah, ginawang food na dapat ipo-post mo?
pero dahil parang nag-fail or parang hindi ka satisfied, hindi mo siya Mm. pinost? Actually wala pa naman, lahat Ah, talaga nung ano, nung mga pero may mga niluluto ako na off cam na hindi okey, gano'n. mm, Pero kapag nagpaplano ako mag-content talaga ahead of time, eh, kasi gano'n. Ayun din yung iniisip ko na baka pangit kalalabasan, gano'n. Pero kung pangit man siguro sa lasa wala pa naman ako naging problema mm. siguro. Ayun naano ko naman siya, nareremedyohan ko naman siya kahit papaano. Ayun lang, Ayun lang. Paano mo ba ayan, gaya nga niyan parang may mga times na hindi ka nakukuha ng gusto mo sa kung paano mo niluto. mm. Paano mo ba hinaharap yung creative block bilang isang content creator? Kasi minsan 'di ba parang, Oo, parang ayoko muna mag-post, ayoko mm. muna magluto or ano, paano mo ba nalalampasan yun? May gano'n ka na bang Oo, senaryo? oo. Since ano, nag-aaral ako siyempre mahirap din talaga siya pagsabayin, gano'n. 'Pag gano'n naman tina-try ko rin talaga maging busy kahit sa ibang bagay, gano'n. Basta yung may sense din na pagkakaabalahan. Ta's minsan ano, shift ako sa ano, skateboarding, naglalaro pa rin ako minsan. Minsan sobrang bihira na lang. Ayun, kapag ano, minsan jogging, Jogging? jogging. Ta's sinasama ako ng kuya ko mag-gym kaso yung ginagawa ko lang more on cardio-cardio lang, Mm. gano'n. Habang siguro tumatakbo ka nag-iisip ka Oo, ng next dish nakakatulong 'no? din siya. Oo, gano'n na nga tol, kahit sa ano, sa ibang bagay, kahit 'pag nagse-cellphone lang ako gano'n, makakakita agad ako do'n ng mga ano, inspirations. Mm. Kasi sobrang dami na rin ng gumagawa ng content, eh, kahit hindi man cooking content 'yan, Oo, marami parang talaga. puwede mo siya i-amplify sa ginagawa mo, parang gano'n. Oo. Bukod ba sa bukod ba sa paggagawa ng food content, meron ka pa bang gustong i-pursue na na ibang content naman bukod sa pagluluto, sa ano, Hmm, or parang gusto mo muna mag-stick ka lang muna dun sa oo. food content Ayun, gusto ko muna mag-stick lang din sa ano, sa food content talaga. mm, Kasi ayun nga, gusto ko rin talaga siya tsaka nag-e-enjoy ako magluto talaga. Ayun talaga, feeling ko yun din yung para dun talaga ako, eh, feeling oo, feeling ko yun lang, talaga 'no, oo. meron talagang feeling na parang, sige pu-push ko 'to, Mm, kasi gusto mm. ko 'to, tsaka parang feeling natin parang may mararating tayo sa ginagawa natin na yun Oo, 'no, kapag tinutuloy-tuloy mo lang gano'n. oo. Ayun, Meron ka bang ano, parang dream collab, dream dream collab, ano, parang sa okey. pagluluto parang meron ka bang gustong makasama May magluto? naisip ako, eh, balak ko sanang ano, eh, paglutuan yung ano, eh, yung Oside Mafia, tapos Oo, sila Stan, sila Cashman, ayun gusto ko sila maka-collab. Actually kalugar ko lang sila tapos schoolmate ko lang sila nung high school. Tapos si Stan skateboarder ay nag-i-skate din yun tol, parang nakaka-spot ko rin sa ano, sa backgate sa Lasal banda oo, sa Saints ko, doon men. Tapos ayun sobrang nakakatuwa lang din kasi sobrang ano na, sobrang ang dami ng ganap sa kanila gano'n. mm. Ayun pala Gusto ko silang lutuan, gusto ko silang makasama ulit tol. baka mapanood ng Oside Mafia 'to at Shoutout Oside Mafia. yan. Okey yan. Congrats sa mga ganap-ganap. Bukod sa ano ba, kung bibigyan ka ba ng 5 ingredient Ah, ng habang buhay, ano yung pipiliin mo? Na specific ingredients? oo, na parang ano lang, 5 Okey. rekados lang, yun lang yung ibibigay sa'yo habang buhay na 'pag papaikutin mo lang Oo, siya, meron bang gano'n? oo. Meron ka bang Ako parang top 5 na oo. ingredients na nasa isip mo? Since tol since laking Pinoy talaga ako tol, bawang sibuyas, tsaka, ano ba, siguro kahit fish tol para healthy tayo. Tapos cabbage and bell pepper. Oo, Ayun at lang men, capsicum, buhay na ako nun tol. oo. Kaso yung sa panlasa bahala na. Ba Pero ayun nga men, ayun sobrang feeling ko
kahit yun lang yung kainin ko mabubuhay na ako, eh. Oo. Kasi ang dami rin namang cooking methods na puwedeng gawin, eh, Mm. sa ingredients. Hindi lang naman siya parang stir fry lang gano'n, mo rin naman siyang steam, puwede mo rin siyang grill, Mm. gano'n. Sa since ngayon graduating ka na, parang in 5 years, parang 5, 10, 15 years, ano, saan mo ba nakikita yung sarili mo? More on culinary side ba or more on content creation or mix of both? Sa tingin mo ano? Um, sa ngayon tol hindi ko pa siya navi-visualize kasi naka-focus ako sa present, sa kung ano yung nasa harap ko ngayon. Mm. Pero before na parang nai-imagine ko na na gusto kong pasukin yung ano talaga, yung fine dining restaurant, gano'n. Mm. Gusto ko rin may ano, ma-experience maging actually na-experience ko na nung OJT before pero nabitin ako, eh, parang 6 months lang kasi siya, eh. Mm. Pero sobrang dami ng natutunan tsaka mga nangyaring parang mga experience na hindi rin maganda, gano'n. What's next ba after nitong graduation mo? Parang ano bang ipu-pursue mo? Gano'n. It's either nagko-content pa rin ako ngayon or nasa fine dining restaurant, gano'n. Mm. Tsaka gusto ko rin kasi talagang pasukin yung business ng Makapaggawa ka oo, ng sarili mong restaurant 'no? oo. Pero ano siya, eh, medyo ano pa, alanganin siya kasi mahirap din talaga, hindi siya gano'n kadali. Kailangan alamin mo muna yung process talaga Mm. at kahit papaano parang kailangan ma-experience mo rin kung paano yung tamang way dito sa ano na 'to, sa position na 'to Mm. bago ka mag-manage ng gano'ng business. Meron ka bang parang mabibigay na advice sa mga gusto matuto magluto gaya ko? O kaya parang gusto matuto mag-start ng content Oo. ng paggawa ng food. Ano bang mabibigay mo sa kanila bilang ikaw na medyo yun nga, parehas tayo medyo mahiyain Mm, onti, medyo kinakabahan. Ano bang mabibigay mo bilang ayun? oo. Siguro ano, try mo lang din magluto talaga. For example, ako kasi parang nagsimula na lang din siya 'pag ano, nitong mga pandemic din. Nagsimula siya nung parang 'pag ako lang mag-isa sa bahay ta's no choice, walang food. Mm. Bibili ako sa palengke kasi may malapit na mga nagtitinda rin diyan sa'min, eh, basta diyan. Oo. Tapos tapos ayun, 'pag may nakikita ako sa FB, tina-try ko siya. Tapos, "Uy, okey 'to, Tapos ayun, tamang adjust na lang din ng lasa based sa preference ko. Gano'n, basta ano, simulan mo lang. Feeling ko kung para sa'yo talaga siya, ayun, eh, Oo. kung gusto mo rin talaga siya, gano'n, magtutuloy-tuloy siya parang kasi importante rin talaga na marunong ka rin magluto kahit para sa sarili mo. Kasi tsaka para din kung gusto mong magtipid, 'di ba? Oo, totoo. Totoo yan. At saka ano, ang maganda lang din sa Pang-survive. pagluluto, para sa'kin ang maganda sa pagluluto kasi sa'kin na-e-express ko yung creativity ko, gano'n. Oo. Ayun yung ano niya sa'kin, parang malaking malaking Boost. Oo, oo. yun talaga yun. Meron ka bang gustong i-shoutout, i-give thanks, i-plug? Um, thank ah, Sobrang thankful ako sa family ko, siyempre sa parents ko, lalo na sa kuya ko tsaka sa ate ko kasi sila na yung nagpapaaral sa'kin ngayon, eh. Mm. Tsaka sa ngayon sila na rin yung nagpo-provide para sa buong pamilya, gano'n. Kay Megan, sobrang thank you. Tapos ayun, hopefully ako naman yung makatulong sa parents ko balang araw. Parang ayun, sobrang sarap siguro sa feeling ng gano'n. Pero at least kahit papaano nalulutuan ko naman sila kaya okey lang din sa ngayon. Sige, Thank you rin sige. pala sa National Blade Works, sobrang solid kayo. Kay Kuya Ryan, shoutout sa'yo Kuya Ryan, thank you so much. Yan, yan, yan. Tsaka sa mga manonood nito, Yun. suportahan niyo 'tong podcast na 'to, solid 'to men. Thank you man, thank you, Thank you man. Salamat sa Safe, sumabit. safe. Ang purpose talaga ng podcast na ito is to highlight
and showcase the different stories of artists, brand owners, and even content creators. So kung ikaw, may gusto kang sabihin o kaya may gusto kang i-share sa mundo, kahit nahihiya ka o kaya gusto mong kumuha ng lakas ng loob gaya Yeah. namin, andito lang kami. Huwag kang mahihiyang mag-message at siyempre kailangan natin i-send yung message natin sa world and para may mabigay tayong aral kahit papaano sa mga nanonood. Ayun lang naman man. Maraming salamat. Solid. Thank you Salamat, po. thank you, thank you. Thank you po. Yun lang ulit. Testing lang podcast, episode 6. Dito pa rin sa Ko Studio. Abangan nyo yung next episodes. Thank you. Bye-bye.